Okay, good evening mga ka-health. Welcome to our health journey. Magpapatuloy po tayo dito sa ating paglalakbay patungo sa kalusugan about diet and exercise. Sapagkat yan po yung aking success story nung ako'y magkasakit. Nag-low carbs diet po ako at nag-decide ako na exercise, mag-gym, no? So, sa health journey ito, marami po akong kinikilala mga coach or mga health advocate na makikita ko, pinakikinggan ko sila, pinapanood ko sila, at kino-compare ko yung karanasan ko at natutunan ko. Ito po yung mga low carbs advocate, mga doktor, meron success story din sa kanilang katawan. Katulad po ni Klaus, yan. Ako po lagi nanonood dyan at minsan ay hinihiram ko yung mga lessons niya at binibigay ko naman ang karampatang pagkilala sa kanya. Sila Dr. Kiliman Guru, yan po ay mga doktor na aking pinapanood, pinakikinggan. Diyan po ay patuloy kong pinag-aaralan. Si Dr. Rojo, isang doktora na low carbs advocate or ang kanyang kinikilala niya ay hindi lamang yung mga old school, kundi itong pamamaraang ito ay napakabuti sa katawan. Okay? At marami pang iba. And ito pong ating topic ngayon, this is according to some health advocate na tinuturing kong coach. Ito po ay si Melly, okay? Na Melrose Masugbod. Kung inyong mapakinggan ito, no? At nakita ko na meron siyang ako po ay nag-focus doon sa tinatawag na calorie deficit bukod sa low carbs nung ako ay naglalakbay dito sa ating diet and exercise. Calorie deficit, ibig sabihin po ay yung may standard ang ating calories sa katawan. Pero gusto ko pong makita na ano ba talaga ang nakapaloob, paano ba gawin ito, susukatin ko ba lahat ng pagkain upang mag-burn ng fats at bumabawas, sapagkat hindi po nakukuha sa exercise yun, kundi sa tinatawag nating calorie deficit, kusa siyang mawawala yung mga taba na nakabalot sa ating lean muscles, at ang huli ay itong visceral fats dito po sa crunches, yung abs na tinatawag. So sabi po ni Melly ay mahalaga yung calorie deficit. Ang mga kinakain mo ay napakahalaga na aalamin mo kung ano yung dapat mong kainin, yung tamang pagkain. So, calorie deficit daw plus weightlifting. Ako naman po ay nag-weightlifting din. Hindi naman sagad, no? Calorie deficit plus weightlifting to build muscles. Sabihin, magbibuild tayo ng muscles. Kasi dati ay yung muscles natin, nanghihina po yan, yung muscle mass. Pagka tayo nagkakaedad, lumalambot yan. At kapag hindi natin ito naagapan, ay maaga tayong malulugmok yung ating katawan, mahihirapan, walang power, walang energy. Pero dahil po dito sa ating ginagawa, ako po ay nag-gym to build muscles, pero hindi po yan ang nagpapapayat yung gym. Kundi yung ating pagkain, yung tamang pagkain plus tamang exercise, ay makikita natin ang kaibahan, no? Na makita natin, ito ay they go hand in hand, na kailangan excuse me, hindi pa pwedeng puro gym lamang, puro exercise, pero yung pagkain ay ganun pa rin katulad ng dati na high carbs at hindi umiiwas sa sugar, sobra sa carbohydrates, sa calories, ay baliwala po lahat yung ating ginagawang exercise. So ibig sabihin, ako nagpapayat po sa akin na talaga ay pagkain. Nag-decide muna ako sa pagkain, low carbs diet, at pinag-aralan ko hanggang sa natuto akong gumawa ng sarili kong pagkain. O kaya minsan bumibili ako ng karapat-dapat na kakainin ko para masukat ko ang aking yung aking pong diet, o kaya tinatawag ditong calorie deficit. Pumasok po ako sa calorie deficit dito huli na ako po ay almost 3 years na nag-gym. Pero nakita ko talagang meron pa rin mga nakabalot at taba dito sa mga muscles natin. Kaya hindi lumilitaw yan. Natural po yan. Nilikha po daw ng Diyos yan, sabi ni Klaus. Na ito ay ito yung pagka tayo nanghihina at di kumakain, ito po yung gagamitin nating energy. Plus weightlifting to build muscles. We should build muscles. Okay? Yung muscles natin hindi na build. Minsan ay
mali na ang pagkain, tapos ay hindi natin po wina-workout kahit papaano yung ating ah, katawan, no? Yung kahit na konting galaw lang, okay. Pero, dati walking, yan. Nagsimula po ako dyan. Kasi nung araw po, tumatakbo ako, nagbibisikleta ako, lahat ginagawa ko yan. Hindi pa rin ako pumayat. Pero napakahalaga naman noon sapagkat masigla ako pero hindi ko pa rin nare-reach yung goal ko. So ako ay na-discourage. Bakit ganon? Sa kabila ng lahat ng exercise ko, pero hindi ko binabagong pagkain, talagang wala pa mangyayari. Okay? So weightlifting to build muscles plus, ito, napakahalaga po ito, 6 to 8 hours of sleep. Kailangan tama ang ating pagtulog upang ang mga muscles natin, pag nagpapahinga, nagbi-build up po yan, pinapahinga po yan na kahit na 1 day. So, hindi pa pwedeng araw-araw. Ako pa naman, 2 hours ako mag-gym. Okay? And then, yung 6 to 8 hours of sleep, pagka tayo ay kulang sa tulog, nahihirapan din naman ang ating katawan. Hindi natin ma-reach yung goal natin, hindi tayo makapag-concentrate. At ang tinitingnan lagi na daw natin ay, sabi ni Klaus, ay yung timbang. Nakapokus tayo sa timbang, hindi tayo nakapokus doon sa ating goal to reach that goal. Kung ano gusto mo mangyari sa sarili mo, hindi lamang gumaling sa mga karamdaman, kundi ikaw ay nai-inspire ka para ma-reach mo yung goal mo. Ano ba ang goal mo? Mag-muscle building ba? O gusto mong maging slim? O sa pag-calorie deficit yun. Pero napakahalaga na pag-build ng muscles. Okay? After that, ay plus 6 months of consistency. Alam nyo, sa akin mo pag-gym, consistent ako. May kasama o wala, tuloy ako. Determinado ako na gawin yun sapagkat meron akong nire-reach na goal, na-inspire ako, nandun yung endurance para ma-reach yung goal. At huwag tayong mainip. Dahan-dahan po yan. Nung magsimula ako, kala ko, sabi ko, isang taon na ako, parang walang resulta. Pero may resulta po eh. Lalo na kung tama ang inyong pagkain. Kung ikaw ay nakaka-calorie deficit, lahat po yan, lalabas ang mga muscles niyan sa tamang panahon. Kasi tutunawin niya yan. At sasabayan mo ng cardio exercise, lalo na, no? So, sa gym, nakakapag-lose na ako ng 150 or 200 calories every other day. Sa pag-ihi, at sa marami pang bagay, ay nakakapag-calorie deficit ako. Gusto ko maabot yung mas mababa sa 2,000, yung 1.5 na minsan bago pa mag 1.5 payat ka na no? And then equals body recomposition. Yan po ang kahinatan niyan. So magiging tone yung ating mga muscles at magiging fit by burning fat at the same time. Okay? So napakahalaga na matutunan natin to sapagkat nung araw hindi pa tayo health conscious. Wala pa masyadong wala silang pakialam sa mga nutrition facts, ano ang sakap ng mga kinakain. Basta masarap, kain tayo, okay lang sa atin. Pero pag nagkasakit ka, hindi mo maintindihan saan nanggaling yun. Hindi ko naman sinadya na ako magkasakit. O wala naman kaming lahi ng sakit. Yan po ay sa maling pagkain. Maling pagkain, hindi ka pa nag-exercise, tapos tayo ay laging puyat, may bisyo pa, talagang mahihirapan tayo na tayo ay gumandang at magkaroon ng recomposition at maging tone ang ating body, ang ating katawan, ang ating mga muscles. So sa fitness journey, kinakailangan gagawa ka ng goal mo at magpapaturo ka din sa iba. Paano ba ito? Ano ba ang tama? Sa ibang gym, merong coach talaga no? So magiging tone yan. So kung yun ang goal mo, okay lang naman yun. At dahil doon ay sa calorie deficit, nagkakaroon ng burning fat at the same time. Tapos sasabayan pa ng cardio. Ang cardio ko po ngayon ay 40 to 45 minutes sa treadmill. Naglulus po ako dyan ng calories at yung pong pagpapawis. Naku, maraming bagay na mahalaga. Okay, so sa oras na ito ay minsan pa magkita muli tayo sa panibagong pag-aaral na natutunan ko sa ating mga kasama. Marami pong salamat. Good evening and God bless you all. Salamat po.